Ang katahimikan ng bahay ay nananatiling may kaugnayan sa tunog ng pinto na sinara nang biglang lumingon sa akin ang aking apo na si Gabriel. 7 taong gulang. Ang mga matang iyon na lagi kong iniisip na may tagong misteryo. At bigla siyang nagsalita. Lolo, huwag mong kainin ang iniwan nila. Plano nila lahat. Malinaw, perpekto ang boses niya. Walang bakas ng pagiging pipi na akala naming totoo mula nang ipanganak siya. Natigilan ang aking puso. Hindi, literal na tumigil ito ng ilang segundo bago bumalisa tulad ng sirang makina. Gabriel, bulong ko habang hindi pa rin makapaniwala. Ikaw marunong magsalita. Tumango siya. Malalaki ang mata na puno ng seryosidad na hindi dapat naroroon sa isang batang 7 taong gulang. Para bang may hinila na tabing, inihayag ang talino at kamalayan na palaging naroon lang, nakatago. Lolo, palagi akong marunong. Matamis ang boses niya, pero puno ng lungkot na sumira sa aking puso. Inutusan ako ni Mama at Papa na magkunwaring pipi. Sabi nila espesyal na laro iyon, at tanging kapag tayo lang dalawa pwede akong magsalita. Nanghina ang aking mga paa. Sumandal ako sa dingding habang umiikot ang mundo sa paligid ko. Si Gabriel, ang aking apo na aking binubuhat, na dinala ko sa therapy 3 beses sa isang linggo, na nakikita kong umiyak sa frustration kapag hindi siya makapagpahayag. Lahat pala'y kasinungalingan. Pero bakit? Anak ko, bakit nila ginawa? Tuyumuko si Gabriel habang nilalaro ang mga daliri. Dahil sa pera, Lolo. Narinig ko silang nag-uusap. Sabi nila ganito'y laging magbibigay ka ng pera para sa therapy at espesyal na gamot at balang araw makukuha rin nila ang bahay mo. Nawala ang sahig sa ilalim ng aking paa. Sa loob ng 10 taon, mula nang mawala ang aking asawang si Maria, inyalay ko ang buong buhay ko sa batang ito. Akala ko yon ang aking layunin sa buhay, alagaan siya. Bigyan ng lahat ng suporta na kailangan ng isang batang may espesyal na pangangailangan. Nagastos ko ang malaking halaga sa pribadong therapist, treatment, alternatibo, espesyal na doktor. Binago ko ang kalahati ng bahay para maging accessible. Ipinagbili ko pa ang lumang Volkswagen ni Tatay. Isang relic na aking iniingatan para mabayaran ang experimental treatment na nangako ng magagandang resulta. At lahat ng iyon, lahat pala'y pawang panlilin lang. Gabriel, simula ko na may paos na boses. Ano ang iniwan nila para kainin ko? Tinuro niya ang ref. Yung adobong iniwan ni Mama, nilagyan nila ng kung ano. Narinig ko silang naglano na ipaparamdam sa'yo na masama ang pakiramdam para sabihing hindi ka na makakapag-isa. Nagdilim ang aking paningin. Naramdaman ko ang pagsusuka sa lalamunan, hindi dahil sa takot sa lason, kundi sa laki ng pagtataksil na inihahayag. Ang sarili kong anak na si Ricky, ang aking dugo, literal na sinusubukang patayin ako ng dahan-dahan. Pumunta ako sa ref na nanginginig ang kamay. Naroon ang plato na natatakpan ng aluminum foil na may note. Para sa pinakamabuting biyenan sa mundo. Painitin sa microwave ng 2 minuto. May pagmamahal, Tricia. Gaano kasinungalingan ang salitang iyon? Gaano kasinungalingan ang nabasa ko? Mula kailan ginagawa to? Gabriel, matagal na, Lolo. Nagsimula pagkatapos mamatay si Lola. Sabi ni Mama, para lalong mahina ka kapag oras na para dalhin sa home for the aged. Home for the aged. Sa 65 taong gulang, nasa mabuting kalusugan pa rin sa isip at katawan. Lano na ng anak at manugang na ipasok ako sa ospital at lalong lagyan ng lason para i-justify ang desisyon. May sumunog sa dibdib ko. Hindi lang galit. Malalim na sakit. Parang may hinila na parte ng akin gamit ang sariling kamay. Sa loob ng 65 taon, binuo ko ang buhay batay sa katapatan, sipag, at walang kondisyong pagmamahal sa pamilya. Nagtrabaho ako ng 40 taon sa isang pagawaan ng bakal sa Valenzuela, Metro Manila. Binubugbog ang likod para mabigyan ng mas magandang buhay ang mga anak kaysa sa meron ako. Binayaran ko ang private school, high school, kolehiyo. Nang ikasal si Ricky, ibinigay ko ang down payment ng bahay nila. Nang ipanganak si Gabriel, ginawa kong extension ng bahay nila ang bahay ko. Laging handa, laging naroroon. At ngayon nalaman kong sinusubukan akong sirain ng sarili kong dugo. Lumapit si Gabriel at hinawakan ang aking kamay ng kanyang maliliit na mainit na kamay. Lolo, hindi ko na kaya pang magkunwari. Ikaw lang ang taong totoo ang pakikitungo sa akin. Kapag wala sina Mama at Papa, naglalaro tayo, tinuturuan mo ako, pinapatawa mo ako. Sila, kunwari lang silang may pakialam kapag may ibang nakatingin. Ang mga luha na pinipigilan ko mula nang magsalita siya, sa wakas ay tumulo. Hindi yon luha ng awa sa sarili, kundi luha ng isang lalaking natuklasan na ang buong buhay niya ay itinayo sa kasinungalingan.
Pero sa parehong oras nakakita sa malinis na tingin ng bata ang tanging katotohanan na natira sa kanya. May mga sandali sa buhay ng lalaki, kung saan lahat ng katotohanang akala niya ay totoo, ay nagiging kasinungalingan. Mga sandali kung saan ang tanging opsyon ay magdesisyon. Tanggapin ang kahihiyan at ipagpatuloy ang pagiging ginagamit o kumilos bilang tunay na lalaki. Sa araw na iyon, habang tinitingnan ang aking apo, ang tanging taong tapat sa buong bahay na iyon, ginawa ko ang pinakamahalagang desisyon sa aking buhay. Ilang ama kaya diyan ang tinataksil ng sariling dugo nang hindi nila alam. Ilang lolo ang dahan-dahang nilalason, pisikal at emosyonal, na mga dapat magprotekta sa kanila kung naramdaman mo na ang buong buhay na pagtatrabaho bilang ama ay mas mababa ang halaga kaysa sa pansamantalang kasakiman ng mga anak. Manatili ka hanggang sa dulo ng kwentong ito. Dahil ang nangyari pagkatapos ng paghahayag na iyon ay nagturo sa akin na ang lalaki ay nawawalan lang ng dangal kapag tinanggap na maging ATM, hindi patriarka ng pamilya. Kung gusto mo ang mga totoong kwento tulad nito na nagpapakita na hindi kailanman huli para sa lalaki na mabawi ang awtoridad at halaga, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell. Dito hindi ako nagsasalaysay ng mga biktima. Nagsasalaysay ako ng mga lalaking nagdesisyong kumilos. Ako si Mang Miguel Santos, 65 taong gulang at sa loob ng 40 taon, nagtrabaho bilang supervisor sa paggawaan ng bakal sa Valenzuela, Metro Manila. Hindi glamoros na trabaho, pero tapat. Gumigising ako ng alas negatibo 4:30 ng umaga, umuwi ng alas negatibo 7 ng gabi. Madumi sa grasa at masakit ang katawan. Pero iyon ang nagbigay sa akin ng kakayahang palakihin ang 2 anak. Bigyan sila ng edukasyon, at buuin ang bahay na tinitirhan ko ngayon. Ang paehong bahay na ngayon ay kanilang hinahangat. Nang mawala ang aking asawang si Maria, 0 taon na ang nakalipas. Akala ko tapos na ang aking mundo. 40 taon ng pagsasama, at bigla akong naiwang mag-isa na hindi alam kung paano gamitin ang washing machine. Si Maria ang bahala sa lahat bahay, mga anak, bills, relasyon sa pamilya. Ako ang tagapagbigay. Siya ang puso ng pamilya. Si Ricky, ang bunsong anak, ang pinakanaging suporta sa unang mga buwan na mahirap. Dumadalaw siya linggo-linggo. Dinala niya si Tricia at ang maliit na si Gabriel noon pa sanggol. Naging tradisyon ang Sunday lunch. Tinulungan ako ni Ricky sa mga gawaing bahay na hindi ko alam. Si Tricia nagluluto ng masasarap na ulam at si Gabriel ang aking ligaya. Nang malaman naming may espesyal na pangangailangan ang bata, o iyon ang sinabi sa akin, hindi ako nagdalawang isip na alagaan siya ng buo. Si Gabriel ang pagpapatuloy ng angkan natin, ang kinabukasan ng mga Santos. Kung kailangan niya ng espesyal na pag-aalaga, ibibigay ko lahat. Nagsimula ko sa 1,000 bawat buwan sa speech therapy. Sumunod ang konsultasyon sa pribadong neurologist. 3,000 bawat isa at 3 sa isang buwan. Sabi ni Tricia may revolutionary method sa Quezon City. 5,000 bawat session, 2 beses sa linggo. Sumunod ang orthomolecular treatment na 8,000 bawat buwan sa supplements. Hindi ko kinuwestiyon. Apo ko siya, responsibilidad ko bilang lolo. Ipinagbili ko ang lumang Volkswagen, 1,900 at 82 ni tatay na nakatago sa garahe ng 15 taon. Relic yun. Nagkakahalaga ng halos 120,000 sa collectors. Diretso ang pera sa treatment sa pribadong klinik, sa Makati na nangako ng magagandang resulta sa selective mutism. Binago ko ang banyo ng bahay para maging accessible. Naglagay ng grab bars, pinalaki ang pinto, naglagay ng non-slip tiles. 70,000 na magandang nagastos. Akala ko para sa mas magandang buhay ng apo ko. Sa loob ng mga taong iyon, pumupunta si Gabriel dito 3-4 na beses sa linggo. Habang nagtatrabaho ang mga magulang, ako ang nag-aalaga, dinala sa therapy, pinakakain, naghahanda ng espesyal na pagkain ayon sa rekomendasyon ng specialists, naglalaro gamit ang methods na tinuro ng therapists. At tumutugon ang bata. Ngumingiti siya, yumayakap, mukhang naiintindihan lahat ng sinasabi ko. Kahit hindi pa makasagot, nagkaroon kami ng sariling sign language. Kapag gusto niya ng tubig, hinahawakan ang lalamunan. Kapag gusto maglaro, hinila ang kamay. Kapag inaantok, isinisandal ang ulo sa dibdib ko. Akala ko gumagawa ako ng pagkakaiba sa buhay niya. Higit pa roon, akala ko siya ang aking layunin sa buhay. Pagkatapos ng pagkamatay ni Maria, binigyan ako ng Diyos ng espesyal na apo na ito para alagaan. Para maging kapakipakinabang sa huling mga taon ko. Kay inosente ko pala. Sa loob ng 1,000 taong iyon, lalong naging madalas sina Ricky at Tricia sa buhay ko. Hindi lang weekends kundi weekdays din. Nagsimulang magluto si Tricia para sa akin
at mag-iwan ng ready food sa ref. Nag-alok si Ricky na pamahalaan ang aking pananalapi. Dahil komplikado na raw ngayon ang mga gawain sa bangko. Dahan-dahan kong ibinigay ang kontrol ng buhay ko. Si Ricky na ang humahawak ng account ko sa bangko. Si Tricia ang nag-aayos ng gamot ko. Sila ang nagdedesisyon kung aling doktor ang pupuntahan, aling test ang gagawin, hanggang sa aling tindahan ang may pinakamagandang presyo. Pakiramdam ko inaalagaan, minamahal, mahalaga. Sa totoo lang, inihahanda nila ako para sa patayan. Nagsimula ang unang hinala mga 6 na buwan na ang nakalipas. Maliit na bagay na isa-isa ay walang halaga. Pero kapag binagsama ay kakaibang pattern. Napansin ko na pagkatapos kumain ng ilang pagkain na inihanda ni Tricia, mas antok ako kaysa normal. Hindi ordinaryong antok, kundi kakaibang panghihina. Parang hindi sumusunod ang katawan. Sinabi ko ito kay Ricky at agad niyang sinabi na dahil sa edad na raw. Normal sa aming henerasyon na mas mapagod. Nagsimula akong magkaroon ng maliliit na memory gaps. Nakakalimutan ko kung saan ko inilagay ang susi. Hindi ko maalala kung nakalock ba ang pinto. Minsan hindi ko naalala ang usapan kahapon. Nang banggitin ko ito, iminungkahi ni Tricia na magpa-check sa neurologist. Baka simula pa lang ng Alzheimer's, biyenan, mas mabuting iwasan. Ang mga test, syempre, normal para sa edad ko. Pero ang doktor na rekomendado nila ay nagsabi na ang early signs ay hindi laging lumalabas sa standard tests. Sumunod ang mga usapan tungkol sa future planning. Nag-aalala raw si Ricky na mag-isa ako sa malaking bahay. Nagko-comment si Tricia tungkol sa mga aksidente sa bahay na nangyayari sa matatanda. Nagre-research sila ng senior living options at nag-iwan ng brochures sa bahay na parang aksidente. Pero ang talagang nakakabagabag ay ang pag-ugali ni Gabriel. Mukhang tense ang bata kapag kasama ang mga magulang. Sobrang tahimik kahit para sa standard ng batang pipi. Sa akin, masigla, mapaglaro, mapagmahal. Pero kapag nandyan sina Ricky at Tricia, tumatahimik siya. Tumingin sa paligid na parang natatakot. Nasabi ko pa ito kay Ricky. Pa, nagiging paranoid ka na. Ganyan talaga si Gabriel. Mas mahiyain sa matatanda. Normal sa special children. Pero ang lolo, kilala ang apo at alam kong may mali. Ngayon, pagkatapos ng paghahayag ni Gabriel, lahat may saysay na. Ang 10 taong therapy na walang resulta, ang mahal na gamot na hindi gumana, ang pagiging pipi na hindi totoo, ang pagkain na nagpapahina at nagpapalito sa akin, ang plano na ilagay ako sa home care habang kinukuha ang bahay ko. Sa loob ng 10 taon, maingat nilang binuo ang plano para sirain ako at ginamit ang aking pagmamahal bilang lolo bilang sandigan laban sa akin. May partikular na pag-iisa ng lalaking nag-alay ng buhay sa pamilya. Para malaman na tiningnan siya ng pamilya bilang hadlang na kailangang tanggalin. Pero sa hapon na iyon, habang tinitingnan si Gabriel, ang tanging taong tapat sa akin sa loob ng maraming taon, nagdesisyon akong hindi matatapos ang kwento sa ganito. Ang unang mga palatandaan ay nagsimula pagkatapos ng unang anibersaryo ng pagkamatay ni Maria. Hanggang noon, sina Ricky at Tricia ay dumadalaw lang tuwing linggo. Pinapanatili ang disenteng distansya sa personal na buhay ko. Pagkatapos noon, mas madalas na ang pagbisita at mas direkta na ang mga tanong. Pa, kaya mo pa ba lahat ng bills? Tanong ni Ricky, isang araw, habang tinitingnan ang mga papeles sa hapagkainan. Siyempre naman, anak. Tinuruan ako ni mama na maayos na lahat bago siya mawala. Pero marami talaga, di ba kuryente, tubig, amilyar, SSS. Kung gusto mo, tutulungan kita. Mas madali sa akin yan. Noon, iniisip ko na pag-aalaga lang yon ng anak sa biyudong ama. Ngayon alam ko na unang hakbang yon ng kalkuladong plano. 3 buwan pagkatapos, dumating si Ricky na may mungkahi na mukhang makatwiran. Pa, alam mo bang pwede i-consolidate lahat ng bills sa auto-debit mas madali na? Hindi ka na maghahabol ng resibo, walang multa kung makalimutan. Makatwiran. Sa 55 taong gulang, pagod na ako sa bureaucracy. Nag-alok si Ricky na ayusin lahat sa bangko. Kailangan ko lang pumirma ng ilang papeles. Simple power of attorney lang yan, pa. Para maayos ko, yan para sa'yo. Unang red flag na binalewala ko. Hindi simple ang power of attorney, pero pinagkatiwalaan ko ang anak ko. Sa paglipas ng mga buwan, napansin kong laging masikip ang account ko kaysa inaasahan. Ang 15,000 pensyon ko mula sa SSS, dapat may natitira pa sa dulo ng buwan dahil bayad na ang bahay at kaunti lang gastos. Pero laging kulang 1,000, 1,500. Pa, hindi mo ba naalala na nagastos mo? Yan sa grocery, paliwanag ni Ricky kapag tinatanong ko. O yung gamot mo sa high blood dahil nagsisimula na ang mga pagkalimot ko.
Naniwala ako na baka totoo ngang nagastos ko at nakalimutan. Mas madali pagkatiwalaan ang anak kaysa magduda sa sariling memorya. Ang pangalawang senyales ay nang mas madalas pumunta si Gabriel sa bahay. Laging may iba't ibang dahilan si Tricia. Kuya Miguel, okay lang bang iwan ko si Gabriel ngayon dapat? Dalhin ko si mama sa doktor. Bienan, may lumabas na trabaho pero isang araw lang. Hindi pwedeng mag-absent si Gabriel sa therapy at ikaw lang ang tinatanggap niya. Pa, sobrang close ni Gabriel sa Lately. Siguro maganda kung mas marami siyang oras dito para mas lumakas ang bond. Noon, natutuwa ako. Aling lolo ba ang ayaw makasama ang apo? Pero dahan-dahan kong napansin na tuwing naiiwan si Gabriel, may tumatawag tungkol sa pera. Pa, may bagong therapy para kay Gabriel. Mahal, pero sinabi ng doktor na malaking pagbabago. Bienan, inirekomenda ng speech therapist ang special device. Mahal pero i-credit na lang natin. Kuya Miguel, gusto ng neurologist na magpa-special tests. Hindi covered ng insurance pero importante para sa development ni Gabriel. At nagbabayad ako, palaging nagbabayad. Paano hindi magbayad para sa makakatulong sa apo ko? Ang pangatlong senyales na binalewala ko ay ang unti-unting pagbabago ng pakikitungo nila sa akin. Simula sa subtle hanggang sa halatang halata. Nagsimulang magsalita si Ricky sa akin na parang bata. Pa, naalala mo bang uminom ng gamot mo sa high blood ngayon, Kuya Miguel? Nahugasan mo ba ng mabuti ang ngipin mo? Dapat alagaan ang oral health sa edad mo. Bienan, anong damit ang isusuot mo paglabas? Hindi bagay yan. Si Tricia naman, naging ugali na ayusin ulit ang bahay tuwing pumupunta. Inililipat ang muebles, itinapon ang mga lumang gamit, binabago ang laman ng ref. Kapag nagrereklamo ako, para sa ikabubuti mo yan, Bienan. Maayos na bahay, maayos na isip. Sumunod ang mga medical na rekomendasyon. Si Tricia na nagtapos ng nursing aide, nagsimulang magmungkahi ng pagbabago sa dieta ko. Bagong gamot, fights schedule para sa lahat. Sabi ng doktor, kailangan ng fights routine ang lalaki sa edad mo. Bienan, gagawan kita ng schedule para sundin mo. Kuya Miguel, hindi maganda ang processed food. Mag-iwan ako ng mas healthy na ready to eat. Ang pang-apat na senyales ay nang nagsimulang makaramdam ako ng sistematikong kahinaan pagkatapos kumain ng mga niluto ni Tricia. Hindi basta pagod, kundi kakaibang bigat ng katawan, paminsan-minsang pagkahilo, momentary memory blackouts. Pa, lalong nakakalimutin, komento ni Ricky kapag binabanggit ko. Edad na yan. Bienan, baka diabetes. May history sa pamilya ni Ricky. Magpa-check up ka. Palaging normal ang resulta ng tests. Pero sinasabi nila na hindi laging nakikita ng standard tests ang lahat. Ang panglima ay nang aksidenteng nalaman kung gumagamit sila ng credit card ko. Dumating ang statement na 7,200 na normally. 2,000 lang ang maximum ko. Nang tanungin ko si Ricky, diretso ang sagot, pa, nakalimutan mo. Pinahintulutan mo akong gamitin para sa mga gamit ni Gabriel nebulizer. Special vitamins, therapeutic toys. Pero 7,200 pa. Dapat maintindihan mo, mahal ang special child. Hindi pwedeng tipid sa kalusugan ng apo mo. At doon ang susi ng manipulation ginagamit ang pagmamahal ko kay Gabriel para i-justify ang anumang gastusin. Paano ko kwestiyunin ang bagay na para sa kabutihan ng apo ko? Ang pang-anim ay nang nagsimulang mag-usap tungkol sa estate planning. Dumating si Ricky na may kaibigang abogado. Pa, importante na maayos na lahat. Kung may mangyari sa'yo, siguradong protektado si Gabriel. Ipinaliwanag ng abogado ang tungkol sa last will, transfer of assets, pag-iwas sa bureaucracy sakaling mamatay o mawalan ng capacity. Tama si Ricky, Kuya Miguel. Responsibilidad pamilya, yan. Pumirma ako ng ilang papeles na magpapadali sa proseso. Ngayon alam ko na pinirmahan ko ang sarili kong death sentence. Ang pangpito at pinakamasakit na senyales ay ang pagbabago ng ugali ni Gabriel sa akin. Ang batang dati mapagmahal at malayang-malaya, nagsimulang maging tense sa mga ginagawa namin. Kapag naglalaro kami, palaging tumitingin sa paligid na parang natatakot na mahuli sa ginagawa. Minsan nahuli ko siyang nakatingin sa akin na may kakaibang ekspresyon. Parang gusto niyang sabihin ang isang bagay, pero hindi pwede. Isang beses, gumuhit siya ng parang kami ni Gabriel. Pero binura niya lahat bago ipakita. Mahirap na face si Gabriel, paliwanag ni Tricia. Nagkakaroon ng regression ang special kids. Normal. Pero alam ng lolo kapag may mali sa apo. Ang pangwalo ay nang nagsimulang tumawag ang mga telecom at cable companies na nag-aalok ng upgrades. Kapag sinasabi kong hindi ako nag-request, sasabihin nila, Kuya Miguel,
Kahapon ka pa nagtawag para magdagdag ng packages. Wala akong tawag. Pero may record daw sa system gamit ang aking TIN at personal info. Si Ricky ang nag-ayos noon. Nag-cancel at sinabing baka fraud. Pa, mag-ingat ka. Nanlalamang ang mga scammers sa matatanda. Ngayon alam ko na siya mismo ang gumagawa noon para magkaroon ng history ng pagkalito na gagamitin laban sa akin mamaya. Ang pangsyam ay nang nagsimulang magbago ang trato ng mga kapitbahay. Si Tita Conching na dati madaldal sa kalsada. Nagsalita na ng dahan-dahan at malakas na parang may problema ako sa pag-unawa. Okay ka lang ba? Kuya Miguel, inaayos mo ba ang sarili mo? Nalaman ko mamaya na kumakalat sina Ricky at Tricia sa barangay na nagsisimula na akong magka-memory problems at sila ang nag-aalaga para protektahan ako. Ang pang-10 at huling senyales na binalewala ko ay nang makita ko sa drawer ng kusina ang brochure ng Home for the Aged. Hindi basta brochure, may mga handwritten notes na naghahambing ng presyo, lokasyon, at may post-it na schedule viewing. Nang tanungin ko si Ricky, pa, kinuha lang yan ni Tricia para sa kaibigan niya. Kailangan ng nanay niya ng special place. Pero ang sulat ay kay Ricky. Kilala ko ang sulat ng anak ko. Sa loob ng 2 taon, binabalewala ko ang lahat ng senyales na yon. Laging may rational explanation. Laging naniniwala sa mga dahilan nila. Laging inuuna ang kapayapaan ng pamilya kaysa harapin ang mga hinalang mukhang imposible. Paano isipin ng isang ama na plano siyang sirain ng sariling anak? Ngayon, nakaupo sa sala kasama si Gabriel. Sa wakas nakita ko na ang buong larawan. Sa loob ng mga taon, maingat nilang binuo ang kaso ng gradual mental decline para i-justify ang future confinement ko. Ginastos ang pera ko sa fictitious expenses. Kinontrol ang finances ko. Kumalat na bumababa na ang kakayahan ko at ginamit ang sarili kong apo bilang pangunahing instrumento ng panlilinlang. Pero natuklasan ko na ang instrumento na yon ay may sariling kamalayan at pumili na sa tamang panig. Ilang lalaki kaya diyan ang inihahanda ng sistematiko para sa sariling pagkawasak nang hindi nila namamalayan. Ilang ama ang binabaliwala ang malinaw na senyales dahil bulag na pagtitiwala sa mga anak. Mula nang pumirma ako ng unang power of attorney, hindi na akin ang buhay ko. Hindi nangyari sa magdamag. Gradual na proseso. Tulad ng kanser na tahimik na lumalaki hanggang makontrol ang buong katawan. Sa unang mga buwan, si Ricky lang ang nag-ayos ng bills, tumatanggap ng statements, nagbabayad ng basic utilities, nagbibigay ng monthly report. Transparent, maayos. Nakakaginhawa pa nga na hindi na ako nag-aasikaso ng papeles. Pero unti-unti, tumaas ang gastos. Nagsimulang lumitaw ang mga debit na hindi ko kilala. Dito yung supplementary health insurance na kinuha natin para sa'yo. Naalala mo ba? Napag-usapan natin na mas magandang coverage sa edad mo. Wala akong naalala na. Usapan tungkol sa supplementary insurance. Pero ipinakita niya ang papeles, explanations, benefits. Sabi niya importante raw ang full medical coverage sa edad ko. Dito naman yung home insurance. Dapat protektado ang bahay mo, pa. Home insurance na hindi ko hiniling pero essential para sa peace of mind natin. Dito naman ang contribution sa emergency fund ni Gabriel. Baka kailanganin ng special child ang unexpected treatments. Emergency fund na lumalaki bawat buwan pero hindi ginagamit sa emergency. Sa loob ng 6 na buwan, ang account ko na dating may natitirang 2,000, 3,000, naging negative na sa dulo ng buwan. Tumaas ng husto ang gastos mo. Kailangan nating i-review ang budget. Dumating si Ricky na may charts, graphs, paliwanag tungkol sa inflation, medical costs, special needs ni Gabriel. Laging may paihong konklusyon. Gumagastos ka ng higit sa kaya mo. Kailangan nating maghanap ng additional income. Ang unang additional income ay ang pagpapaupa ng garahe. Hindi ka naman gumagamit ng sasakyan mula nang magsimula kang makaramdam ng insecurity sa pagmamaneho. Paano kung ipaupa natin sa kapitbahay? 3,000 extra bawat buwan. Makatwiran. Talagang hindi na ako nagmamaneho. Makakatulong ang 3,000 para mabalance ang accounts. 3 buwan pagkatapos, dumating ang pangalawang mungkahi. May 2 kwarto kang hindi ginagamit. Paano kung ipaupa natin isa sa college student, 5,000 monthly? At pagkatapos, yung maliit na kwarto na pinaglalagyan ng tools ni mama. Paano kung gawing isa pang rental room sa loob ng 1 taon? Naging boarding house ang bahay ko. 3 boarders na nagbabayad ng upa kay Ricky, na siyang namamahala ng lahat para sa akin. At ako'y halos naninirahan na lang sa kwarto at kusina ko. Temporary lang yan, hanggang mabalance ang finances mo. Pero ang pera mula sa upa, hindi kailanman natitira, laging may bagong essential expense.
Pa, kailangan ni Gabriel ng intensive neuropsychological therapy. 1,000 monthly, pero fundamental yan. Bienan, may bagong treatment na nadiskubre sa Singapore. Mahal, pero pwede nating family trip. Investment sa health ni Gabriel. Family trip sa Singapore na nagkakahalaga ng 150,000. Ipinagbili ko ang alahas ni Maria para mabayaran ang once-in-a-lifetime treatment ng apo ko. Pagbalik nila pagkatapos ng 3 linggo, ipinakita sa akin ni Tricia ang mga litrato ng mamahaling restaurant, luxury hotel, tourist spots. Pero tungkol sa revolutionary treatment, isang larawan lang ni Gabriel sa isang ordinaryong clinic. Bienan, napakaganda. Maganda ang reaksyon ni Gabriel. Talagang specialized ang mga doktor doon. Bumalik si Gabriel na eksaktong kapareho pipi. Walang gana. May paehong malungkot na tingin. 150,000 na basura na naman. Ang ikalawang phase ng systematic exploitation ay ang emotional manipulation. Nagkaroon si Ricky ng demonyong teknike para magdulot sa akin ng guilt dahil sa financial limitations ko sa pagtulong kay Gabriel. Pa, ayoko sanang pilitin ka, pero may experimental treatment sa ST Lux. 80,000, pero baka yon na ang pagkakataon na makapagsalita si Gabriel. Kapag nag-alinlangan ako sa halaga, dumadating ang emotional blackmail. Pa, naiintindihan ko ang hirap mo. Pero hindi mo ba mapapatawad ang sarili mo kung hindi natin susubukan lahat para kay Gabriel? Anak ko siya, apo mo siya. Kung kailangan, ibebenta ko ang kots ko, kukuha ng loan. Paano sasabihin ng lolo na hindi kapag ganito ang sinasabi ng anak? Paano pabayaan ang apo na walang pagkakataong mabago ang buhay? Kumuha ko ng loan na 70,000 gamit ang bahay bilang collateral. 3 buwan ang experimental treatment. 2 beses sa linggo si Gabriel sa klinik sa Taguig. Ako ang sumasama, naghihintay ng 3 oras sa waiting area, sinusundo siya. Wala akong nakitang doktor, walang natanggap na report. Hindi ko alam kung ano talaga ang ginagawa sa apo ko sa loob ng treatment room. Pa, bawal pumasok sa treatment room. Specific procedures yan. Hindi pwede may interference. Bumabalik si Gabriel na pareho pa rin pipi, pagod, malungkot. 80,000 na naman na itinapon. Ang ikatlong phase ay ang public humiliation na nakadisgis bilang care. Nagsimulang tratuhin nila ako bilang senil sa harap ng ibang tao sa supermarket. Pa, nakalimutan mo na naman ang shopping list, sabi ko sa'yo. Isulat mo lahat. Miss, ang tatay ko, nahihirapan sa mga modernong bagay. Pwede po bang i-explain ng dahan-dahan? Sa doktor, Docs, ang tatay ko, nakakalimot ng marami. Minsan, paulit-ulit ang tanong. Gumagawa sila ng sintomas na wala ako. Limitations na hindi totoo. Problema na imbento. Ginagawa yon sa harap ko na parang bagay ako, hindi tao. Ang ika-4 na phase ay ang social isolation. Dahan-dahang inalis nila ang mga tao sa buhay ko. Pa, madalas tumawag si Kuya Joaquin. Nakakaistorbo sa oras ng pahinga mo. Paano kung sabihan natin na mas magtipid na siya sa tawag Tita Conching? Sinabi mo raw sa kanya ang personal na bagay tungkol sa pamilya. Mas mabuti siguro na pribado na lang. Pa, sinabi ni Tito Carlos na mukhang nalilito ka sa usapan nyo. Nakakahiya para sa'yo. Unti-unti, wala ng bisita, wala ng kaibigan, wala ng pakikilahok sa mga reunion ng union ng retirees. Ang social life ko, naging sina Ricky, Tricia at Gabriel na lang. At habang lalong nag-iisa ako, lalong naging dependent ako sa kanila. Ang ika-5 phase ay ang sabotage ng kalusugan ko. Ang mga pagkaing inihanda ni Tricia ay nagsimulang magdulot ng kakaibang reaksyon. Hindi malakas na reaksyon na madaling makita, kundi subtle paminsan-minsang pagkahilo, momentary forgetfulness, excessive fatigue, small mental confusions. Bienan, kumakain ka ba ng maayos? Dapat balanced ang diet ng lalaki sa edad mo. Pa, nainom mo ba ang gamot mo ngayon? Ayusin ko ang pill organizer para hindi mo makalimutan. Si Tricia na ang kumokontrol ng medication ko. Sabi niya para siguradong tama ang iniinom ko. Pero nagsimula akong magduda na may dagdag na gamot bukod sa prescribed. Bienan, ito vitamin para sa memory, natural, walang masama. Pa, ito para sa mas magandang tulog. Agitado ka kasi sa gabi. Mga gamot na nagpapalito, nagpapalantok, nagpapasunod sa akin. Ang ika-6 na phase ay ang legal preparation para sa confinement ko. Dumating si Ricky na may bagong abogado. Pa, kailangan nating i-update ang ilang documents. Para sa proteksyon mo. Ipinaliwanag ng abogado ang tungkol sa preventive guardianship, asset protection, pagdiyak ng proper care sakaling magkaroon ng cognitive decline. Kuya Miguel, precautionary documents lang yan.
Parang life insurance. Sana hindi natin magamit, pero mabuti nang mayroon. Pumirma ako ng mga papeles na nalaman ko mamaya ay nagbibigay ng full power kay Ricky na ipa-confine ako compulsorily kapag napatunayang may mental incapacity. Sa buong prosesong tumagal ng halos 8 taon, naranasan ko ang partikular na pag-iisa ng matandang lalaki na sistematikong sinisira ng sariling pamilya. Iba yung pag-iisang naramdaman ko nang mawala si Maria, sakit yon ng pagkawala ng minahal. Ito, sordid na pag-iisa ng pagtataksil, ng pagtuklas na tiningnan ka bilang hadlang na kailangang alisin. Ang mga lalaki ng henerasyon ko ay pinalaki na hindi magpakita ng kahinaan, hindi umamin na kailangan ng tulong, hindi umiyak, hindi magreklamo, hindi magmukhang mahina. Yon ang naging dahilan kung bakit matagal akong hindi humingi ng tulong sa labas. Ilang beses akong nakaupo mag-isa sa sala pag-alis nila. Nararamdaman na may mali, pero hindi maipaliwanag kung ano. Ilang gabi akong natulog na parang kinakain ako ng buhay, pero sinasabi sa sarili na pamilya yan. Pamilya, atay lang ako. Ang mga matatandang lalaki sa Pilipinas ay may institutional isolation. Walang support groups, walang safety net, walang mapuntahan kapag ang pamilya mismo ang naging predator. Tinuruan tayong maging malakas, independent, providers. Paano aminin na pinagsasamantalahan ka ng sariling mga anak? Sa mga taong yon, nagkaroon ako ng depression. Hindi ordinaryong lungkot constant na pakiramdam na wala ng halaga ang buhay ko. Napabigat ako sa lahat, na mas mabuti siguro kung mawala na lang ako. Mukhang nalulungkot Lately. Komento ni Ricky kapag sinusubukan kong ipahayag ang kalungkutan ko. Normal sa edad mo. Aano kung pag-usapan natin ang treatment options? Ang treatment options ay laging mas malakas na psychiatric meds at specialized environments kung saan makakatanggap daw ako ng proper care. Halos kumpleto na ang plano. Financially destroyed, socially isolated, physically weakened, legally vulnerable, emotionally broken. Kulang na lang ang final push. Ang araw na maglalagay si Tricia na mas mataas na dose sa pagkain, magkakasakit ako, mau-ospital para mamonitor, at hindi na uwi sa bahay. Pero binago ni Gabriel ang lahat. Sa hapon na yon nang basagin niya ang 7 taong katahimikan at inihayag ang katotohanan. Hindi lang ako ang kanyang iniligtas din niya ang sarili niya mula sa buhay na puno ng kasinungalingan at manipulation na itinayo sa paligid niya. May partikular na pag-iisa ng lalaking nagpalaki ng mga anak na naging mga berdugo niya. Sakit na tumatawid sa henerasyon at kakaunti ang may tapang na harapin. Ang eksaktong sandali ng pagbabago ay nang hawakan ni Gabriel ang kamay ko at sinabi, "Lolo, narinig ko silang nag-uusap kagabi. May gagawin silang masama sa iyo pagbalik nila galing sa biyahe." Sa segundo na yon, ang 65 taon ng buhay ay nagturo sa akin ng leksyon na hindi ko malilimutan. Ang tunay na lalaki, hindi yung hindi nahuhulog, kundi yung alam kung kailan dapat tumigil sa pagpayag na itumba. Inupo ko si Gabriel sa sofa ng sala. Tiningnan ko siya sa mata ang matapang na batang yon at tinanong, "Gabriel, kaya mo bang ikwento sa akin lahat ng narinig at nakita mo sa mga taong yon?" At ikinuwento niya. Sa loob ng 2 oras, ang 7 taong gulang kong apo ay ikinuwento ang detalye ng isang konspirasyon na nagpapatunay na hindi lang ako nakikipagharap sa mga walang utang na loob na anak kundi sa propesyonal na kriminal. Alam ni Gabriel ang tungkol sa mga dose ng gamot sa pagkain. Alam niya ang mga peking dokumento kung saan pinirmahan nila ang pangalan ko. Alam niya ang mga usapan sa real estate brokers para ibenta ang bahay ko. Alam niya ang plano na ipasok ako sa home care sa susunod na linggo pagbalik nila galing biyahe. "Lolo, sinabi nila na pag nasa lugar na ng mga matatanda ka, ibebenta nila ang bahay, hahatiin ang pera, at ako'y magpapatuloy na magkunwaring pipi magpakailanman, dahil parte na yon ng pamilya." Habang nagsasalita si Gabriel, naramdaman ko ang hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon, purong galit. Wala nang lungkot, wala nang disappointment. Galit na ng isang lalaking sa wakas ay naintindihan na nasa digmaan siya. Ang unang desisyon ko ay protektahan si Gabriel. Kung malalaman nilang sinabi niya sa akin ang totoo, hindi ko alam kung ano pa ang kaya nilang gawin. "Gabriel, magpapatuloy kang magkunwaring pipi hanggang maayos ko to. Naiintindihan mo para sa kaligtasan mo." "Opo, Lolo, magaling akong magkunwari." Ang pangalawang desisyon ay mag-imbestiga. Sa loob ng 10 taon, bulag akong nagtiwala sa lahat ng sinasabi nila. Ngayon, matutuklasan ko ang totoo tungkol sa bawat piso na ginastos, bawat dokumentong pinirmahan, bawat desisyong ginawa sa pangalan ko. Nagsimula ako ng gabing yon. Pag-alis nila, binuksan ko ang lahat ng papeles sa bahay. Naghalughog sa drawer, aparador, kahon. Nakakita ako ng mga bagay na nagpakita ng totoong sukat ng problema.
Mga bank statements na nagpapakita ng astronomical credit card debits para sa mga binili na hindi ko inaprubahan branded clothes, electronics, fine dining, travels, gasolina para sa mga kotse na hindi ko alam na umiiral, loan contracts sa pangalan ko na umaabot sa 250,000, loans na hindi ko kinuha gamit ang bahay bilang collateral, documents na mukhang advance sale ng parte ng lupa ng bahay ko parte na hindi ko alam na pwedeng ibenta ng hiwalay. Life insurance policies sa pangalan ko na si Ricky ang sole beneficiary na nagkakahalaga ng 1,000,000. Pero ang pinakagalit na natuklasan ay isang folder na may medical assessments tungkol sa mental condition ko. Mga assessment na naglalarawan ng advanced dementia, loss of discernment capacity, urgent need for specialized care, mga assessment mula sa mga doktor na hindi ko nakonsulta, reports mula sa psychologists na hindi ko nakilala, neurological studies na hindi ko ginawa, taking medical dossier na buong buo para i-justify ang compulsory confinement ko. Sa ikatlong gabi ng investigasyon, nakita ko ang hinintay ko ang planner ni Tricia na nakalimutan sa hapagkainan. Naroon ang lahat ng detalye ng final plan. Week 153, increase dose. Simulate mental confusion. 1,703, bring M to ER. ER Santos will confirm condition. 1,803, confinement papers. Lawyer at 2 YM. 203, M transferred to Golden Years Home Care. 2,503, real estate meeting house for sale. Golden Years Home Care. Nag-search ako online. Isang private nursing home sa malayong probinsya na may history ng abuse at maraming reklamo ng negligence. Hindi lugar para alagaan ang isang tao, lugar para kalimutan at patayin ng dahan-dahan. Ang pang-apat na desisyon ay mangolekta ng ebidensya. Sa 2 araw pagkatapos, kinunan ko ng litrato ang lahat ng dokumento. Nag-record ako ng phone conversations ni Ricky at Tricia gamit ang cellphone ni Gabriel na hindi nila alam na marunong niyang gamitin. Sa isa sa recordings, narinig ko si Tricia na nakikipag-usap sa isang tao. Hindi siya nagdududa. Docile siya, nalilito, perfect para sa plano natin. Sa Lunes magkakaroon siya ng attack at Martes, may intern na siya. At sumagot si Ricky, perfect. Kinumpirma na ng abogado na walang magkukwestiyon sa confinement natin dahil sa mga assessment na meron tayo. May 2 interested buyers na ang bahay. Isa pang recording si Ricky kausap ang isang ER Santos. Doc, Lunes ng umaga. Ikukumpirma mo ang mental confusion. Pipirmahan mo ang confinement papers. At Martes, i-transfer na natin siya. Lahat arranged na. Okay, Ricky. Lahat settled na. Ang panglima na desisyon ay ang pinakamahirap, paano kumilos. Pwede kong harapin sila, ay expose lahat, subukang ayusin sa pamilya. Pero pagkatapos makinig sa recordings, naintindihan ko na hindi ako nakikipagharap sa mga taong may pagmamahal o respeto sa akin. Nakikipagharap ako sa kriminal. Ang pang-anim na desisyon ay humingi ng professional help. Sabado ng umaga, tinawagan ko ang dating abogado namin, hindi yung inirekomenda ni Ricky, kundi yung nag-asikaso ng papeles ni Maria nang siya'y mawala. Ati, Antonio, kailangan kitang makita agad. Tungkol ito sa attempted fraud at illegal deprivation of liberty. Sabado ng hapon, ipinakita ko kay Ati Antonio ang lahat ng ebidensya. Natulala siya. Mang Miguel, hindi lang to death. Attempted murder qualified to. Literal na pinaplano nilang patayin ka. Ano ang gagawin ko, attorney? Una, ipoprotektahan muna natin ang buhay mo. Pangalawa, babawiin natin ang pera mo. Pangatlo, ipapakulong natin sila. Ipinaliwanag sa akin ni Ati Antonio ang kailangang gawin. Agad na stop ang lahat ng auto-debits at powers of attorney. Ilipat ang pera ko sa bagong account na hindi nila alam. Mag-file ng kaso para sa estafa, falsification of documents, attempted deprivation of liberty. Kumuha ng protection order para hindi sila makalapit sa akin. I-document lahat ng ebidensya para sa criminal at civil case. Pero si Gabriel, attorney, pwedeng gawan nila ng masama. Mapoprotektahan si Gabriel. I-activate natin ang YesBully at ang fiscal para sa child protection. Ang pagpilit sa batang magkunwaring may disability ay child abuse din, krimen yon. Ang pangpito na desisyon ay kung kailan at paano gagawin ang aksyon. Iminungkahi ni Ati Antonio na hintayin muna natin silang bumalik at simulang ay eksekite ang plano. Mang Miguel, kung aksyonan natin ngayon, dadaanin nila sa denyal. Sisirain ang ebidensya, mag-iimbento ng excuses. Kung hayaan natin silang simulan ang plano at saka tayo kumilos, may flagrante delikto tayo. Walang tatanggi, pero hindi ko na kaya pang maghintay.
Hindi ko kakayaning magkunwaring walang alam sa loob ng 4 na araw pa. Hindi ko kakayaning kainin ang lason na pagkain. Magkunwaring nalilito. Gampanan ang papel na biktima na inaasahan nila. Attorney, gusto kong aksyonan ngayon na. Ang pangwalo at huling desisyon ay tungkol kay Gabriel. Tinawag ko ang apo ko at ipinaliwanag ang sitwasyon. Gabriel, ayusin ni Lolo ang lahat ngayon. Baka maging komplikado sa ilang araw. Mapagkakatiwalaan mo ba ako? Opo, Lolo. Kaya sa gabi, pagdating ng mga magulang mo, magpapatuloy kang magkunwaring pipi. Pero bukas ng umaga, nandito si Lolo kasama ang mga taong mag-aayos ng lahat. Nangangako ako. Sa alas negatibo 3 ng hapon ng Sabado, kasama si Ati. Antonio sa tabi ko, si Gabriel ay ligtas sa kapitbahay. Tinawagan ko si Ricky. Ricky, umuwi kayo ngayong gabi. Kailangan nating mag-usap. Pa, hanggang linggo pa kami. Okay lang ba lahat? Hindi okay. At alam nyo kung bakit. Umuwi kayo ngayon o bukas sa prosekutor na tayo mag-uusap. Binaba ko ang telepono. Sa alas negatibo 9 ng gabi, narinig ko ang kotse na pumarada sa garahe. Pumasok sila sa bahay na inaasahan nilang makikita ang parehong nalilitong at manipulable na matanda. Sa halip, nakita nila ang isang lalaking natuklasan na, kung sino talaga siya, isang amang sinira ng sariling mga anak sa loob ng 10 taon. Pero may natitirang lakas para lumaban. May mga sandali sa buhay ng lalaki kung saan natutuklasan niya kung ano talaga siya. Mga sandali kung saan kailangang pumili. Maging biktima ng kwento o maging bayani ng sariling buhay. Nang pumasok sina Ricky at Tricia sa salonong Sabado ng gabi, inaasahan nilang makikita ang parehong masunuring at nalilitong lalaking hinubog nila sa loob ng 10 taon. Sa halip, nakita nila ang hapag na puno ng maayos na dokumento, isang digital recorder, at si Ati. Antonio na nakaupo sa tabi ko. Ang ekspresyon ni Ricky ay tunay na takot. Si Tricia ay sinubukang maging kalmado. Pero kita ko ang nanginginig niyang kamay nang ilagay niya ang bag sa sofa. Pa, anong nangyayari rito? Subukang maging casual si Ricky. Pero paos ang boses. Umupo kayo, Ricky. Marami tayong pag-uusapan. Formal na nagpakilala si Ati. Antonio at diretso sa punto. Mga ginoo at ginang, kayo po ay inaakusahan ng estafa qualified. Falsification of documents, illegal deprivation of liberty, abuse of elderly at exploitation of a minor. Lahat ng ebidensya ay narito sa hapag na ito. Bigla na lang bumagsak si Tricia sa sofa. Si Ricky ay nanatiling nakatayo. Sinusubukang intindihin kung paano nadiskubre ang plano nila. Pa, nagkakamali ka. Inaalagaan ka namin. Lahat ng ginawa namin, para sa ikabubuti mo. Sumagot ako ng may kalmadong hindi ko inakalang kaya ko pa. Sa loob ng 2 oras, ikinuwento sa akin ng anak nyo ang lahat ng ginawa nyo. Sinabi ni Gabriel ang tungkol sa mga gamot sa pagkain, sa mga kasinungalingan, sa peking dokumento, sa plano na ipasok ako sa Lunes. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Nagsimulang umiyak si Tricia. Pero hindi yon luha ng pagsisisi, luha yon ng taong natuklasang nahuli na. Gabriel, bulong ni Ricky. Hindi marunong magsalita si Gabriel, pa. Nagdedeliryo lang siya. Hindi ako nagdedeliryo, Ricky. Sabi ko, hindi kailanman pipi ang anak nyo. Pinilit nyo ang 7 taong gulang na bata na magkunwaring may kapansanan sa loob ng maraming taon para makawala ng pera sa akin. Inilagay ni Ati. Antonio ang recorder sa gitna ng hapag at pinindot ang play. Ang boses ni Tricia ay umalingaw-ngaw sa sala. Hindi siya nagdududa. Docile siya, nalilito, perfect para sa plano natin. Sa Lunes magkakaroon siya ng attack at Martes, may intern na siya. Agad na tumayo si Tricia. Saan mo nakuha? Yan wala kang karapatan i-record kami. May karapatan ako, sagot ko. Sa sarili kong bahay, pinoprotektahan ang sarili kong buhay. Si Ricky ay sinusubukan pa ring iproseso ang lahat. Pa, hindi mo naiintindihan. Kailangan namin ng pera. May utang kami, mga problema na hindi mo alam. Temporary lang. Ibabalik namin lahat. 250,000 na loan sa pangalan ko. Peking medical assessment, para ipa-confine ako compulsorily. Temporary lang yon. Ipinaliwanag ni Ati. Antonio ang isang dokumento. Narito ang kontrata ng pagbebenta ng bahay ni Mang Miguel. Napirmahan na ninyo, na may petsa para sa Lunes. Bago pa man siya ma-intern, ibebenta na ang bahay. Sumabog si Tricia. Hindi mo naiintindihan. Maraming taon naming inalagaan, yan. Akala mo ba madali tiisin ang mga ugali niya? Ang sungit niya, ang mga demand niya, may karapatan kami sa kapalit. Inalagaan niyo ako, tumayo ako, na may kontroladong galit na umaakyat sa dibdib.
Nilason niyo ako ng sistematiko sa loob ng 2 taon. Inalis niyo ang mga kaibigan ko. Ninakaw niyo ang pera ko. Ginamit niyo ang sarili kong apo bilang instrumento ng estafa. Sinubukan ni Ricky na baguhin ang estratehiya. Pa, pwede pa nating ayusin to sa pamilya. Hindi kailangan ng abogado o pulis. Pamilya tayo. Pamilya kinuha ko ang folder ng peking medical assessments. Pamilya ang nag-pake ng medical documents para ipa-intern ang ama sa 5th rate na home care. Pamilya ang nagpilit sa bata na magkunwaring may kapansanan. Pamilya ang nagplano ng murder. Ang salitang murder ang nagpatigil sa pag-iyak ni Tricia. Murder ano yang ay na yan? Sumagot si Ate. Antonio para sa akin. Ginang, ang intentional overdose ng gamot ay attempted homicide qualified. Ang blood tests ni Mang Miguel ay nagpapakita ng presence ng mga gamot na hindi kailanman inireseta sa kanya. Kung nagtagumpay ang plano ninyo, patay na siya sa loob ng 6 na buwan. Sa sandaling yon, sa wakas na intindihan ni Ricky ang laki ng ginawa nila. Umupo siya ng bigla sa sofa, tinakpan ang mukha ng mga kamay. Pa, hindi namin gusto na marating natin sa ganito. Si Tricia ang nagsuggest ng mga gamot. Biglang lumingon si Tricia sa kanya na may galit. Ako ang nagsuggest, ikaw ang nagsabi na bilisan natin ang proseso dahil mahigpit na ang pera. Ikaw ang nagpeke ng pirma niya sa mga loan. Ikaw ang may ideya na ipagkunwari si Gabriel na pipi. Ikaw ang nakahanap ng korrupt na doktor para sa peking assessments. Ikaw ang pumili ng nakakatakot na home care na yon kung saan walang bibisita sa kanya. Si Ate, Antonio at ako ay nanahimik na nanonood habang sinisira nila ang anumang posibilidad ng mutual defense. Sa loob ng 15 minuto, inamin nila ang mga krimen na hindi pa nga nasa listahan namin. Nang humupa ang pagtatalo, inilagay ni Ate Antonio ang isang papel sa hapag. Mga ginoo at ginang, narito ang listahan ng IAS store kay Mang Miguel. 250,000 mula sa fraudulent loans. 150,000 mula sa peking Singapore trip. 80,000 mula sa non-existent treatments. At higit pang, 350,000 mula sa diverted rents at personal expenses sa loob ng 8 taon. Kabuwang 830,000. Pumutla si Ricky. Wala kaming ganong halaga. Kailangan ninyong makahanap. At yan ay restitution pa lang. May multa pang kriminal at civil. Sinubukan ni Tricia ang huling emotional plea. Bienan, isipin mo si Gabriel. Kung ikukulong kami, ano ang mangyayari sa kanya? Mananatili si Gabriel sa akin, sagot ko. Doon dapat siya palagi. Doon siya tratuhin bilang normal na bata, hindi bilang instrumento ng estafa. Hindi mo pwedeng kunin ang anak namin. Pwede ko. Ayon sa YesBully, ang pagpilit sa bata na magkunwaring may kapansanan ay maltreatment. Magiging under MY guardianship si Gabriel hanggang malutas ito sa korte. Sinubukan ni Ricky na tumayo. Pa, kabaliwan to. Hindi ka pwedeng mag-alaga ng 7 taong gulang sa edad mo. Kaya ko at gagawin ko. 65 taong gulang ako. Hindi 70. At hindi tulad ninyo, tunay kong mahal ang batang yon. Ipinaliwanag ni Ate Antonio ang susunod na hakbang. Bukas ng umaga -8, sasamahan ninyo ako sa bangko para i-reverse ang lahat ng powers at auto debits. -10, pupunta tayo sa prosecutor para mag-file ng kaso. -2 ng hapon, meeting sa YesBully tungkol sa guardianship ni Gabriel. At kung tatanggi kami, tanong ni Tricia. Kung tatanggi kayo, arestado kayo ngayon din. Naka-alert ang pulis. Isang salita ko lang, pupuntahan kayo. Nagkatinginan sina Ricky at Tricia. Alam nilang wala silang choice. Pa, subukang muli ni Ricky. Sigurado ka bang gusto mong sirain ang pamilya? Tiningnan ko ang anak ko, ang lalaking aking pinalaki, pinaaral, minahal ng walang kondisyon sa loob ng 35 taon at sumagot. Ricky, hindi ko sinisira ang pamilya ko. Nilalaya ko ang sarili ko mula sa mga taong matagal ko nang sinira. Ang pagkakaiba lang, ngayon alam ko na kung sino talaga kayo. Lumabas sila ng bahay ng gabing yon talunan, exposed, walang perang inaasahan nila, walang bahay na ninakaw nila, walang apo na ginamit nila bilang instrumento. Pero higit sa lahat, wala ng respeto at pagmamahal mula sa amang sa wakas ay nakakita ng katotohanan. Kinabukasan ng linggo, nagising si Gabriel sa bahay ko ng opisyal, para sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon bilang normal na bata. Ang unang sinabi niya ay, "Magandang umaga, Lolo. Salamat sa pagliligtas sa akin. Magliligtas tayo sa isa't isa, anak." Kapag natuklasan ng isang ama na tinaksil siya ng sariling dugo, ang unang reaksyon ay hindi galit kaluwagan dahil sa wakas ay alam na niya
kung kanino siya lumalaban. Ang unang mga araw ng bagong buhay ko ay kakaibang halo ng kaluwagan at insecurity. Sa loob ng 10 taon, nasanay akong tratuhin bilang walang kakayahan, na lahat ng desisyon ay para sa akin, na mabuhay sa bubble ng peking proteksyon. Bigla, sa 65 taong gulang, kailangan kong matutunan ulit na maging may-ari ng sariling buhay. Si Gabriel ay nag-adapt sa bagong realidad ng may kakaibang kadalian na nagpagulat sa akin. Lunes ng umaga, nang sabay kaming pumunta sa bangko para i-reverse ang mga power of attorney, normal na nakipag-usap siya sa mga empleyado, naglaro sa kids area, kumilos tulad ng anumang 7 taong gulang. Para bang may tinanggal na mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Lolo, pwede na ba akong magkwento tungkol sa mga dinosaur? Tanong niya sa daan pauwi. Pwede kang magkwento tungkol sa kahit ano, Gabriel. Palagi. At nagkwento siya. Sa loob ng maraming oras, ikinuwento niya ang lahat na natutunan niya sa pagbabasa mag-isa sa mga taon ng sapilitang katahimikan. Si Gabriel hindi lang marunong magsalita, matalino siya. Mausisa, may malaking gana sa kaalaman para sa edad niya. Bakit hindi mo naikwento sa akin ang tungkol sa mga dinosaur noon, Gabriel? Kasi sinabi nila na ang batang pipi ay hindi pwedeng marunong tungkol sa dinosaur. Suspect daw yon. Sa loob ng 1 linggo, araw-araw akong tinatawagan ni Ricky at Tricia. Mga pagsusumamo para mag-reconcile, pangako ng pagbabago, emotional blackmail, veiled threats. Binlock ko ang numbers nila. Sinubukan nilang pumunta sa school ni Gabriel. Ang principal, na na-inform na ng yes bully, ay nag-activate ng security at pinigilan sila. Sinubukan nilang magpaabot sa akin sa pamamagitan ng malalayong kamag-anak. Miguel, hindi mo pwedeng sirain ang pamilya ng ganito. Mga anak mo yan, manugang mo yan. Lahat nagkakamali. Tita Carmen, sinubukan nilang patayin ako. Hindi yon pagkakamali, krimen yon. Matindi ang social pressure sa unang mga linggo. Sa lungsod tulad ng Quezon City, kung saan kilala-kilala ang lahat, mabilis kumalat ang balita. May mga sumuporta sa akin. May mga nagsabing ako. Miguel, pamilya yan. Dapat bigyan mo sila ng pagkakataon na magpaliwanag. Kuya Joaquin, nag-pake sila ng medical assessments para ipa-intern ako compulsorily. Anong paliwanag ang accept-in ko? Pero unti-unti, habang lumalabas ang detalye ng kaso, lumakas ang suporta mula sa komunidad. Mga kapwa senior citizens ang nagsimulang lumapit sa akin na may katulad na kwento. Kuya Miguel, ginagawa rin yan ng anak ko sa akin. Ginagamit ang pensyon ko at gusto akong ipasok sa home for the aged. Ano ang dapat kong gawin? Narealize ko na ang kwento ko ay tumama sa isang bagay na napaka-common, pero tahimik na pinagtatakpan ang systematic exploitation ng matatandang magulang ng sariling mga anak. Ang unang malaking hamon ay ang muling pag-aayos ng bahay ko. Sa loob ng maraming taon, na-invade ito ng boarders, naging boarding house, nawala ang dating anyo. Sa loob ng 2 linggo, ibinalik ko ang bawat kwarto sa orihinal na gamit. Ang dating rental room ay naging study ko ulit. Ang garahe ay naging workshop ko ulit. Ang sala ay bumalik sa mga muebles ko, mga litrato ko, personalidad ko. Tinulungan ako ni Gabriel sa lahat. Nagginta kami ng peder ng magkasama. Nag-ayos ng muebles, pumili ng dekorasyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naging akin ulit ang bahay ko. Lolo, pwede ko bang piliin ang kulay ng kwarto ko? Siyempre pwede. Bahay mo rin yan ngayon. Pumili si Gabriel ng asol. Ang pangalawang hamon ay ang muling pagkuha ng physical independence ko. Sa loob ng maraming taon, sistematikong pinahina ako ng mga gamot ni Tricia. Malambot ang katawan ko, mababa ang energy, naapektuhan ang coordination. Nagsimula ako sa maikling lakad sa paligid ng barangay. Sumasama si Gabriel sa bisikleta habang nagkukwento tungkol sa lahat ng nakikita niya. Ang kanyang walang katapusang tanong ay nagpapakita sa akin kung gaano karaming detalye ng mundo ang hindi ko na napapansin. Lolo, bakit may kulay lila na bulaklak, yung puno na yon? Lolo, paano nag-ilaw mag-isa ang poste? Lolo, bakit tumatahol yung aso na yon? Bawat tanong ay imbitasyon para muling matuklasan ang pagka-curious na nawala ko sa mga taon ng drug-induced depression. Sa loob ng 1 buwan, nakakalakad na ako ng 5 kilometro nang hindi napapagod. Sa loob ng 2 buwan, bumalik ang energy para sa mga bagay na iniwan ko noon. Ang pangatlong hamon ay ang muling pagkuha ng social life ko. Sa loob ng maraming taon, sistematikong inalis ni Ricky at Tricia ang mga kaibigan ko. Pinutol ang contacts ko. Gumawa ng narrative na masyado akong nalilito para magkaroon ng relasyon. Nagsimula akong tumawag kay Kuya Joaquin,
dating kasama sa paggawaan ng bakal. Kuya Joaquin, ako to, si Miguel. Gusto kitang i-explain kung ano talaga ang nangyari sa akin sa mga nakaraang taon. Miguel, buti naman at naririnig kitang normal na nagsasalita. Nag-aalala ako. Sabi ng anak mo, may problema ka raw sa memorya. Wala akong problema sa memorya, kuya. Ang problema ay iba. Si Kuya Joaquin ang una sa maraming kaibigan na aking na-reclaim. Mga taong lumayo dahil naniniwala sa mga kasinungalingan tungkol sa mental condition ko. Pero bumalik nang malaman ang totoo. Bumalik ako sa mga reunion ng Union ng Retirees. Bumalik sa bar kung saan nanonood kami ng basketball. Bumalik ako sa tunay na social life, hindi na kontrolado ng iba. Ang pang-apat na hamon ay mas komplikado, muling buuin ang identity ko lampas sa papel na exploited father. Sa loob ng 10 taon, tinukoy ako lalo na sa relasyon sa mga anak at apo ko. Ako ang tatay na nagbabayad ng bills, ang lolo na nag-alaga sa special child, ang matandang nangangailangan ng care. Ngayon, kailangan kong matuklasan ulit kung sino si Mang Miguel Santos independent ng pamilya. Naalala ko na mahilig ako sa karpintera. Pero iniwan ko, yon nang maging responsibilidad ko si Gabriel. Bumili ako ng bagong tools at naglagay ng workshop sa garahe. Na-fascinate si Gabriel. Lolo, marunong ka bang gumawa ng muebles? Gusto mo bang matuto? Nagpalipas kami ng mga hapon sa workshop. Ako'y nagtuturo sa kanya ng basic carpentry. Siya'y nagtuturo sa akin tungkol sa dinosaur at planets. Magkasama kaming gumawa ng bookshelf para sa mga libro na kanyang binabasa, study table, wooden toys. Ang pagtatrabaho gamit ang kamay ay nagbalik sa akin ng sense of purpose na akala ko nawala na. Ang panglimang hamon ay ang legal na aspeto. Ang criminal case laban kina Ricky at Trisha ay tumagal ng mga buwan hearings, testimonies, expert witnesses. Psychologically draining na maulit ang buong kwento. Pero kailangan para sa hustisya. Si Gabriel, kasama ang psychologist mula sa YesBully, ay nagbigay ng testimony tungkol sa mga taon ng sapilitang katahimikan. Ang kakayahan niyang iartikula ang specific details tungkol sa dates, conversations at situations ay nagpagulat kahit sa judge. Gabriel, naalala mo ba kung kailan sinabi sa iyo ng mga magulang mo na magsimula kang magkunwaring pipi? Naalala ko po. Pagkatapos mamatay si Lola Maria. Sabi nila espesyal na laro, yon, para maramdaman ni Lolo na importante siya. Kasabay ng criminal case ay ang civil case para mabawi ang ninakaw na halaga. Nagtagumpay si Ate Antonio na i-freeze ang accounts ni Ricky at Trisha. I-attach ang mga ari-arian na binili gamit ang pera ko at maglagay ng restitution schedule. Ang pang-anim na hamon ay ang pinakadelikado mag-establish ng bagong relasyon kay Gabriel na healthy para sa aming dalawa. Siya'y gumugol ng 7 taon bilang instrumento ng manipulation. Ako'y gumugol ng 0 taon na sistematikong sinira. Pareho kaming kailangang matutunan ulit ang magtiwala. May mga gabi sa unang mga linggo na nagigising si Gabriel dahil sa nightmares. Napapanaginipan niyang bumalik ang mga magulang niya para pilitin siyang manahimik ulit. Sa kalagitnaan ng gabi, pumupunta siya sa kwarto ko. Lolo, pwede po bang makatulog dito? Siyempre pwede, anak. Nagkukwentuhan kami sa dilim tungkol sa mga takot niya, tungkol sa future, tungkol sa kung ano ang magiging buhay natin mula noon. Lolo, mamamatay ka na ba agad? Bakit mo natanong yan, Gabriel? Kasi palagi nilang sinasabi na matanda ka na at may sakit kaya kailangan kong magkunwaring pipi. Hindi ako may sakit, Gabriel. Mas malakas ako ngayon kaysa dati. At hindi ka na kailanman magkukunwari ng kahit ano. In-enroll ko si Gabriel sa bagong school kung saan walang nakakaalam ng kanyang dating kwento bilang special child. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naging ordinaryong bata lang siya matalino, mausisa. 2 linggo pagkatapos ng pasukan, tumawag ang guro. Kuya Miguel, pambihira si Gabriel. Sobrang taas ng alam niya kumpara sa average ng edad niya. Paano niyo siya na-educate ng ganito? Ganyan talaga siya, ma'am. Hindi lang niya maipakita noon. Ang pang-7 at marahil pinakamahalagang hamon ay ang pagpapatawad sa sarili ko. Sa loob ng maraming buwan, sinisi ko ang sarili ko dahil sa pagiging inosente, dahil sa pagpayag sa exploitation, dahil sa hindi napansin ang mga senyales ng mas maaga. Si Gabriel ang tumulong sa akin diyan. Lolo, wala kang ginawang mali. Nagtiwala ka lang sa mga taong dapat magmamahal sa'yo. Mali sila, pero dapat napansin ko. Napansin mo nang kailangan mong mapansin. At nailigtas mo ako. At nailigtas ko rin ang sarili ko. Unti-unti kong naintindihan na biktima ako ng sophisticated na krimen na ginawa ng mga taong minahal at pinagkatiwalaan ko.
Walang paraan para ma-predict o maiwasan, yon nang hindi sinisira ang family teas ng maaga. 6 na buwan pagkatapos ng gabing yon ng revelation, ganap nang nagbago ang buhay ko. Si Gabriel ay regular na pumapasok sa normal school. Nakakakuha ng mataas na grado. Nakakagawa ng mga kaibigan. Ako'y nakabawi ng physical at mental health, na-reclaim ang independence, na-rebuild ang social circle. Financially, mas maayos ako kaysa dati. Wala ng fictitious medical expenses para kay Gabriel. Wala ng fraudulent loans. Wala ng diverted rents, sapat na ang pensyon ko para sa komportableng buhay. Higit sa lahat, na-recover ko ang dangal ko bilang lalaki. Hindi na ako ang nalilitong matanda na kailangang alagaan. Ako ulit si Mang Miguel Santos, 65 taong gulang, retiradong manggagawa sa paggawaan ng bakal, carpenter sa free time, responsible na tagapag-alaga ng matalino at mapagmahal na bata. 1 taon pagkatapos, dumalaw si Ricky. Nakulong siya sa 3 taon sa semi-open regime, pero nagsisilbi ng community service. Si Tricia ay nakulong sa 2 taon at nagtatrabaho sa municipal daycare bilang parte ng sentence. Pumunta ako para humingi ng tawad. Ricky, pwede kang umupo, pero huwag kang umasa na babalik ang lahat sa dati. Alam ko nagkamali ako, pa. Malaki ang pagkakamali ko. Pero pwede bang bigyan mo ako ng chance na ma-rebuild ang relasyon natin? Tiningnan ko ang anak ko. Mas payat siya, mas matanda ang itsura. May humility na matagal ko nang hindi nakita. Ricky, hindi ka nagkamali. Nagkasala ka. Sinubukan mong patayin ako. Hindi yon pagkakamali, kasamaan yon. Pero kung gusto mong bumuo ulit ng kahit ano, sa terms ko yon. Naglagay ako ng strict rules. Supervised visits lang. Walang kontrol sa akin o kay Gabriel. Walang usapan tungkol sa pera o mana. Total transparency sa financial at legal status niya. At kung magsinungaling ka kahit 1 beses, Ricky, wala ka ng lugar sa buhay ko. Tanggap ko, pa. 2 taon pagkatapos, sinunod ni Ricky ang lahat ng kondisyon ko. Hindi na bumalik ang relasyon namin sa dating anyo, hindi na maulit yon. Pero nakabuo kami ng respectful coexistence, batay sa malinaw na boundaries at absolute honesty. Si Tricia ay hindi na muling gustong makipagkita sa akin. Mas pinili niyang magdistansya kaysa aminin ng harapan ang lahat ng ginawa niya. Ngayon, 3 taon pagkatapos ng revelation ni Gabriel, nakatira ako sa bahay na inayos ko ayon sa gusto ko. Kasama ang apo na tinatawag akong pinakamabuting lolo sa buong mundo. May routine na ako mismo ang pumipili. May mga kaibigan na nagre-respect sa akin. May full physical at mental health. Si Gabriel ay 0 taong gulang na. Nananatiling exceptional na bata. Gusto niyang maging paleontologist paglaki niya. Tuwing weekend, nag-expedition kami sa mga museo sa Maynila. Naghahanap ng fossils sa mga park. Gumagawa ng dinosaur models sa workshop sa garahe. Lolo, nagsisisi ka ba na nailigtas mo ako? Gabriel, ikaw ang nagligtas sa akin. At hindi ko kailanman pagsisisihan ang pinakamabuting desisyon sa buhay ko. Ang lalaking minsan ay itinuring na disposable ay natuklasan na marami pa siyang mabubuhay, matuturo, at mamahalin. Ang ilang kwento ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, nagtatapos sa muling pagsilang. Ngayon, habang sinusulat ko ang kwentong ito 3 taon pagkatapos ng hapon na nagbago ng lahat, si Gabriel ay nasa bakuran na gumagawa ng treehouse na itinanim natin magkasama. Siya'y 0 taong gulang, madaldal, nakakakuha na mataas na grado sa school, at tinatawag akong pinakamagaling na lolo sa universo. Kapag tinitingnan ko siya, nakikita ko hindi lang isang masayang bata, kundi buhay na patunay na hindi kailanman huli para sa isang lalaki na kunin ang kontrol ng sariling buhay. Ang routine ko ngayon ay simple at pinili ko mismo. Gumigising ako ng 6 ng umaga. Hindi dahil kailangan, kundi gusto ko ang pagsikat ng araw habang umiinom ng kape sa veranda. Naghahanda ko ng almusal para kay Gabriel. Dinala siya sa school. Bumalik sa bahay at ginugol ang umaga sa carpentry workshop sa garahe. Sa hapon, sinusundo ko siya sa school, tinutulungan sa assignments, at naglalaro kami, nagkukwentuhan, o simpleng nag-enjoy sa isa't isa. Tuwing weekend, nag-explore kami scientifically museums, parks, exhibits. Obsessed si Gabriel sa dinosaur at planets. At ako'y muling natuklasan ang sarap ng pag-aaral ng bagong bagay sa pamamagitan ng mausisa na mata ng bata. Lolo, alam mo ba na maliit ang braso ng T-Rex, pero sobrang lakas? Hindi ko alam. Kwento mo pa. At nagkukwento siya ng maraming oras. At ako'y nakikinig sa bawat salita na may tunay na interes ng taong sa wakas ay naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay sa kasalukuyan. Pahalagahan ang bawat sandali, ang bawat usapan. Maganda ang kalusugan ko, wala ng mga gamot na nilalagay ni Tricia sa pagkain. Wala ng constant stress ng manipulation.
Wala ng depression ng pagiging pabigat ang katawan, at isip ko ay nakabawi ng vitality na akala ko na wala na magpakailanman. Nakakalakad ako ng 8 kilometro. Nakakapagtrabaho sa workshop ng walang pagod. May energy akong sumama sa lahat ng adventure ni Gabriel. Financially, mas stable ako kaysa dekada na ang nakalipas. Halos na-recover ko ang lahat ng ninakaw na pera sa pamamagitan ng court processes. Wala ng fictitious expenses, walang fraudulent loans, walang diverted rents, sapat na ang pensyon ko bawat buwan. Nakapag-ipon pa ako para sa future ni Gabriel. Ang criminal case ay natapos na may community service para kay Ricky at work sa daycare, para kay Trisha bilang parte ng sentence. Pareho silang pinilit na magpa-therapy at ibalik ang lahat ng ninakaw na halaga. Ang relasyon namin ngayon ay civilized, pero hindi na magiging katulad ng dati. Pwede si Ricky na bumisita kay Gabriel under supervision, makilahok sa important school events, magkaroon ng limited contact sa akin. Pero tapos na ang closeness, tapos na ang blind trust, tapos na ang control sa buhay ko. Pa, hindi mo ba ako mapapatawad ng buo? Tanong niya, ilang buwan na ang nakalipas. Ricky, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang makakalimutan. Hindi nangangahulugang babalik sa dating tao na halos pumatay sa akin. Nangangahulugan lang ito na wala akong dinadala na galit. Pero may dala akong karunungan. Ang pinakamahalagang leksyon na natutunan ko sa 3 taong ito ay ang tunay na lalaki ay hindi yung hindi nahuhulog, kundi yung alam kung kailan dapat tumigil sa pagpayag na itumba. Sa loob ng 10 taon, tinanggap ko ang humiliation, disrespect, exploitation, at halos tinanggap ko ang kamatayan dahil nagtataka ako ng paternal love sa total permissiveness. Ngayon naiintindihan ko na ang pagmamahal sa mga anak ay hindi nangangahulugang tanggapin ang anumang ugali nila, na ang pagiging ama ay hindi nangangahulugang maging pinagsamantalahan, na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang mawala ang dangal, na ang tunay na pamilya ay nagpoprotekta at nagre-respect, hindi sumisira at nagnanakaw. Natutunan ko na kailangan ng mga lalaki ng henerasyon natin na matutunan humingi ng tulong kapag kailangan, na hindi kahinaan ang umamin na pinagsamantalahan ka, na ang social isolation ay isa sa pinakamalakas na armas ng family exploiters, at na ang pagpapanatili ng friendships, social activities at external connections ay anyo ng proteksyon. Natutunan ko na hindi kailanman huli para magsimula ulit. Sa 65 taong gulang, itinayo ko ulit ang buhay ko mula sa simula. Nagkaroon ulit ako ng hobbies, kaibigan, purpose, pangarap. Muling natuklasan ko ang simple pleasures na matagal ko nang nakalimutan ang lasa ng kape na gawa ko mismo. Ang katahimikan ng bahay na inayos ko ayon sa gusto ko. Ang kalayaan na magdesisyon nang hindi kailangang magpaliwanag kanino man. Pero ang pinakamahalagang leksyon ay galing kay Gabriel. Ang batang yon ang nagturo sa akin na ang tapang ay walang edad, na ang katotohanan ay laging makakahanap ng paraan para lumabas, na ang tunay na pagmamahal ay mas malakas kaysa anumang manipulation. Iniligtas niya ako hindi lang sa paghahayag ng konspirasyon, kundi sa pagbibigay sa akin ng tunay na dahilan para lumaban protektahan ang isang inosenteng bata na nagtiwala sa akin. Ngayon, tinatanong na ni Gabriel ang tungkol sa panahong yon. Lolo, nalungkot ka ba nang malaman mo ang tungkol kina Papa at Mama? Nalungkot ako, Gabriel, pero naging proud din ako. Proud na nagkaroon ka ng tapang na sabihin sa akin ang totoo. Proud sa sarili ko na nagkaroon din ako ng tapang na kumilos. Proud sa atin dalawa na pinili natin ang tamang panig. Ngayon, normal na buhay ng bata ang meron si Gabriel. Pumapasok sa regular school. May mga kaibigan sa edad niya. Sumasali sa sports. May kalayaan magsalita tungkol sa anumang bagay na nakaka-interes sa kanya. Wala nang pasanin ng pagsisinungaling tungkol sa sarili. Wala nang takot na mahuli. Wala nang instrumento ng kahit kanino. At ako, may normal na buhay bilang lolo. Inaalagaan ko siya dahil gusto ko. Hindi dahil obligado. Mahal ko siya dahil kamanghamanghang bata siya. Hindi dahil kailangan kong patunayan ang halaga ko bilang kamag-anak. Ang relasyon namin ay batay sa tunay na pagmamahal, hindi sa manipulation o interes. Para sa iba pang mga lalaki na maaring dumadaan sa katulad na sitwasyon, malinaw ang mensahe ko. Huwag ninyong payagang tratuhin kayo bilang ATM ng sariling pamilya. Huwag ninyong itulad ang pagmamahal sa anak sa walang limitasyong pagpayag. Huwag matakot maglagay ng boundaries. Kahit magdulot yon ng temporary conflict. Kung ang adult children ninyo ay lumilitaw lang kapag may kailangan silang pera, kung pinaparamdam sa inyo na guilty dahil may sarili kayong pangangailangan, kung kinokontrol nila ang desisyon ninyo para sa ikabubuti ninyo, kung inaalis nila kayo sa mga kaibigan at activities, kung pinaparamdam nila sa inyo na pabigat kayo mag-ingat kayo, baka inihahanda na kayo ng sistematiko para sa exploitation. Humingi kayo ng professional help. Kausapin ng abogado,
social worker, psychologist. Panatilihin ang independent social connections mula sa pamilya. I-document ang mga suspicious na sitwasyon. Huwag ibigay ang total control ng buhay ninyo kaninuman, kahit anak ninyo. At tandaan, itinayo ninyo ang buhay ninyo gamit ang pawis, dangal at katapatan. Karapatan ninyong mabuhay ang huling mga taon ng may respeto, autonomiya at tunay na pagmamahal. Huwag tanggapin ang mga mumo mula sa mga tumanggap ng buong hapag ng oportunidad. Ngayon, kapag tinatanong na ni Gabriel tungkol sa kanyang future, sumasagot ako ng may katiyakan ng taong nakabawi ng kontrol sa sariling kwento. Gabriel, pag-aaralan mo ang gusto mo, gagawin mo ang gusto mo, titira ka sa gusto mo, pero isang bagay ang tiyak ko. Palagi kang magkakaroon ng lolo na tunay na nagmamahal sa iyo, tunay na sumusuporta sa iyo, at hindi kailanman gagamit ng pagmamahal na yon bilang palitan. Kung naantig ang puso mo sa kwento ko bilang ama at lolo, gusto kong malaman mula saan mo ito binabasa. Isulat mo sa comments ang iyong lungsod, probinsya, o bansa. Ipapaalam mo sa akin na nakarating sa iyo ang mensahe. At kung kilala mo ang isang ama na dumadaan sa katulad na sitwasyon, i-share mo ang kwentong ito. Dahil maraming lalaki ang kailangang maintindihan na ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili pangangailangan ito. Kung nagpaisip sa iyo ang kwentong ito, mag-iwan ng comment kung saan mo ito binabasa. Sabihin mo rin kung ano ang naramdaman mo habang binabasa ito. May naitatag ka na bang matitinding boundaries sa adult children mo? At kung nag-isip ka dahil dito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang totoong kwento ng mga lalaking pumili ng dangal kaysa sa kaginhawaan. Dahil dito hindi kami nagsasalaysay ng mga biktima, nagsasalaysay kami ng mga bagong simula, ng dangal na nabawi, ng tunay na pagmamahal na hindi nalilito sa pagsasamantala. Isang yakap mula sa Quezon City, Metro Manila, mula sa isang lolong natutunan sa 65 taong gulang na hindi kailanman huli para sa isang lalaki na pahalagahan ang sarili. At tandaan, hindi lang kayo nagpalaki ng pamilya, nagpalaki kayo ng lalaking karapat-dapat sa respeto. Ilang beses tayong mga lalaki ang lumulunok ng kawalan ng respeto sa ngalan ng kapayapaan ng pamilya. Ilang ama ang nagpopondo ng sariling pagpapahiya. Natutunan ko sa 65 taong gulang na ang lalaki ay hindi kailangang tumanggap ng mumo mula sa mga binigyan ng buong hapag ng oportunidad. Na ang pagiging ama ay hindi nangangahulugang maging pinagsamantalahan, at na hindi kailanman kahit kailanman huli para sa isang lalaki na tumayo at sabihin, "Sapat, ene." Mula ngayon, ako ang pipili kung sino ang karapat-dapat sa pagmamahal ko. May mga katahimikan ng ama na mas mabigat kaysa sigaw. Pero may mga sandali na ang pagsira sa katahimikang yon ay nagliligtas ng dalawang buhay ang sayo at ng tunay mong mahal.